Ang mundo ay hindi patas para sa ilan, sapagkat marami ang pinagkaitan ng kapalaran. Isa na nga roon, itong si Megumi, na nasa edad 15. Siya ay kinupkop at pinalaki ng mga sindikato upang mamalimos sa lansangan. Palimos po, pangkain lang po. Hay nako, lumayo ka nga sa akin, ang baho-baho mo. Reklamong wika ng babaeng pasahero. Sumampa kasi sa jeep ang binatilyo para magbaka sakali. Pasensya na po, nagugutom na po kasi ako eh. Nasaan na ba ang mga magulang mo, iho? Abay, natiis nilang ganyan ka. Pagtatanong naman ng isang matandang pasahero. Mapait na umiti muna si Megumi bago ito nagsalita. Hindi ko po alam. Sanggol pa lamang po ako, hindi ko na po sila nakilala. Abay, kawawa ka naman pala. Iho, pagpasensyahan mo na itong nakayanan ko ha. Naku, malaking tulong na po itong 100. Salamat po talaga. Masayang ani ng binata. Nakangiting tumango na lamang ang matanda sa kanya. Gabayan ka nawa ng Diyos, iho. Salamat po. Matapos tumigil ng sinasakyang jeep para magbaba ng pasahero, ay bumaba na rin si Megumi. Muli siyang maglilibot para muling makapanlimos. Sa nakalipas na maghapon, ay kahit papaano ay nakarami na ang binatilyo. Maya-maya pa, ay may isang van na huminto sa harap ni Megumi, bago bumaba ang 3 kalalakihan. O ano, Megumi? Kamusta? Maayos naman po. Ito po pala ang kinita ko ngayon, Kuya Danny. Kinakabahang saad ng binata. Nakangising kinuha naman niyo ni Danny dahil siyang naningil sa mga nanlilimos ng mga bata na pinapakawalan nila. Mukhang marami-rami ang naawa sa'yo ngayon ha. Pasok na sa loob. Kaagad namang pumasok ang binatilyo sa nasabing van. Sa loob ay kasama niya na rin ang ilan sa mga kasamahan niya na pulubi. Sa ganitong paraan umiikot ang kanilang buhay bilang pakawala ng mga sindikato. Sila'y gigisingin ng maaga upang ihanda ang sarili. Saka sila sasakay sa van at ibababa sa kaniga nilang ruta. Sa pagsapit ng 6:00 ay muli silang susunduin ng naturang van. Kuya, gusto ko na pong umalis dito. Pagod na po ako sa buhay natin. Mabilis na tinakpan ni Megumi ang bibig ng bata bago siya sumenyas na tumahimik. Huwag kang maingay, Bea. Baka marinig ka. Tumango naman ng batang babae bilang tugon sa binata. Pasensya na po, kuya. Nagsasawa na po kasi ako sa buhay natin. Ako rin naman nagsasawa na. Pero kailangan nating magtiis muna ngayon. Gumagawa naman ng paraan ng kuya. Promise, lalabas tayo rito. Opo, kuya. Kuya, naniniwala po ako sa'yo. Nakangiti saad ng batang si Bea. Hindi tunay na kapatid ni Megumi ang bata. Dahil tulad niya, ay kinuha lang rin ito ng sindikato. O siya, magtrabaho na ulit kayo. Baka wala tayong makain mamaya. Matapos kasi nilang mamalimos sa buong maghapon, ang mga bata ay hindi pa rin maaaring magpahinga. Dahil kanila pa rin tatrabahuin ang paglalagay ng mga foam sa punda hanggang 11:00 ng gabi. Bilisan ang pagtatrabaho! Bawal ang babagal-bagal dito! Ayoko na! Sawa na ako sa laging ganito! Pagrereklamong sambit ng isa sa mga binatilyo. Nilapitan naman ito ng armadong lalaki at saka ito hinampas ng baril. Ano? Nagrereklamo ka na? Palayain niyo na ako! Pakiusap! Wala akong pagsasabihan ng patungkol sa inyo. Pangako yan. Sige, bibigyan kita ng 5 segundo para tumakas. Takbo! Nakangising saad ng armadong lalaki. Kaagad namang nagmadaling tumakbo ang binatilyo, ngunit wala pa sa kalagitnaan ay isang putok ng baril ang kaagad na umalingungaw sa paligid. Ganyan ang mangyayari sa inyo sa oras na may magreklamo pa ulit. Naiintindihan niyo ba? Madiin na pagbibigay paalala pa nito. Opo. Mabuti kung ganun. Bumalik na kayo sa trabaho. Motoridad na sabi ni Danny. Nanatiling tinakpan naman ni Megumi ang mata ni Bea. Kuya, ano po yun? Wala yun. Alisin ko ang kamay ko pero mangako ka sa kuya na hindi ka titingin sa likod. Bakit po, kuya?
Pagtatakang tanong ng batang babae. Napabuntong hininga naman si Megumi. Basta, huwag kang tumingin. Okay po, kuya. Pagkuhay dahan-dahang inalis ni Megumi ang kamay niya sa mga mata ng bata. Sinunod naman ni Bea ang utos ng kuya niya sa kanya at nanatili ito na nakatingin sa tinatrabaho. Makalipas pa ang ilang oras, ay sa wakas ay makakakain na rin sila. Isang maliit na takal na kanin at ulam ang kanilang pagkain para sumapat sa 80 bata na pinapakain. Kinabukasan, ay maagang gumising ang mga bata para sa pagsisimula ng bagong araw nila. Bagamat antok pa, ay kinakailangan nilang bumangon dahil nakahanda na ang van na maghatid sa kanila. 3:00 pa lamang ay nasa biyahe na sila papunta sa kanilang ruta. Hawak ni Megumi ang isang lata. Saka na ito ay binaba sa lugar na pagpapalimusan nito. Siguraduhin mong malaki ang kikitain mo ngayon dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Opo, alam ko na po. Tanging naisagot na lamang ng binatilyo. Matapos maisara ang pinto, ay kaagad na ring umalis ang van. Hoy, sino ka? Teritoryo namin to Pasensya na, dito kasi ako ibinaba Wala akong pakialam. Alas mo, tumapa ka sa teritoryo namin. Nakangising sambit ng matabang binatilyo. Kasama nito ang ilan rin sa mga batang pulubi. Pasensya na. Hindi ko naman alam na lugar nyo pala ito. Aalis na lang ako. Anong aalis? Mamaya na. Magpapainit na muna kami sa'yo. Ha? Wag na Naputol lang sinasabi ni Megumi. Nang hawakan ng isang braso ng binatilyo. Maya-maya pa ay malakas na suntok ang tumama sa tiyan ni Megumi na ikinasukan ito. Yan ang nararapat sa tumatapak sa lugar ko. Tama na. Patawad. Anong patawad? Sara ka ba? Hindi uso sa amin, no? Hawakan niyo pa. Singal at utos ng matabang binatilyo. Muli nitong sinundok sa sikmura si Megumi bago sinundan pa sa mukha. Tama na yan, boss. Mukhang hindi naman nalalaban Sa susunod, kilalanin mo yung teritoryong pinapasok mo, Malakas pa nilang sinipa ang binatilyo bago nila ito hiniwanang nakahandusay sa lupa. Duguan at halos hindi na makabangon pa si Megumi. Ang ganitong pangyayari ay ordinaryo na sa kanya. Lagi na lamang siyang nabubugbog sa tuwing nagkakataon na may sigang pulubi na napapadaan sa lugar niya. Palimos po, pangkain lang po. Ew, don't touch me. Diring-diring saad ng babae na lumabas sa restaurant. Hindi na lamang inintindi ng binatilyo iyon at nagpatuloy ito sa pamamalimos. Palimos po. Habang patuloy na namamalimos si Megumi, ay isang lalaki ang nagmamadali ang naglakad na patungo sa kinaroroonan ng binatilyo. Pagkuhay mabilis nitong hinablot ang bag na hawak ng lalaki. Saka nagmamadaling tumakbo si Megumi. Hindi naman hinayaan ng lalaki na ganoon lamang basta-basta, kaya hinabol niya ang pulubi. Malayo-layo rin ang kanilang natakbo hanggang sa may isang pulis na sumaklolo. Tulong! Ninakaw ng pulubi yung bag ko. Nasaan? Turo mo, habulin ko. Pagtatanong ng pulis na si Wilbert Ramos, kaagad namang itinuro ng lalaki ang pinagtakbuhan ng binatilyo. Sakay ng mobil, ay kaagad nilang tinungo ang itinuro ng lalaki hanggang sa mahabol nila ang binatilyo, banda sa parting hindi masyadong dinadaanan ng mga tao. Suntok dito, suntok doon ang natamo ni Megumi mula sa inagawan niya ng bag. Hindi naman umawat ang mga pulis at pinanood lamang ang brutal na ginagawa nito. Akin na yan! Ibigay mo sa akin to! Magnanakaw ka! Hindi ko ito ibibigay sa'yo. Madiing tanggi ni Megumi. Muling pinagsusuntok ng lalaki si Megumi na halos maligo na ito sa dugo. Ibigay mo na kasi to Hindi. Matigas ka Mas nilakasan pa ng lalaki ang pagsuntok at pati na rin pagsipa sa binatilyo. Nanatiling maigpit pa rin ang yakap ni Megumi sa bag. Kahit na ito ay duguan na. Nang mapagod ang lalaki sa pangbubugbog rito, sumunod naman ang pulis gamit ang baril nito, ay siyang ipinangpukpok sa mukha ng kaawa-awang binatilyo. Halos lumuhod na ito para lamang siya ay kawaan.
Subalit nagmistulang mga bulag ang mga ito. At lalo na ang isang pulis na alamang batas, ngunit nabulag ng galit. Hoy! Hoy, anong ginagawa nyo? Huwag na ho kayong mga hilam. Pinaparusahan lang namin tong magnanakaw na ito. Mga salot sa lipunan. Pagsagot ng pulis na si Wilbert. Napahilamos naman sa mukha ang lalaking nagtanong. Ano mo ba ang sinasabi mo, ha? Siya ang tumulong sa akin. Ano? Nagtatakang tanong ng pulis. Bago pa ako manakawan, nilapitan niya ako na may nagmamatsyag raw sa akin at mukhang kukunin ang bag ko. At tama siya. Kinuha nga ng lalaking ito ang bag ko. Malakas na singhala turo ng lalaki sa bumubugbog kay Megumi. Ako? Hey, ako ang biktima ng magnanakaw na yan, no? Yang pulubi na yan, malamang ay gawain niya na talaga yan. Don't judge him if you don't know him. Oo, pulubi nga siya. Pero sila yung mas marunong pa makipagkapwa-tao kaysa sa may mga pinag-aralan. Singal na ani ng lalaki. Matalim nitong tinitigan ng dalawa bago binuwat si Megumi. Sa oras na mamatay ang binatang ito, I will make sure na dalawa kayong makukulong. I am Attorney Ramon Legaspi. Pagbabanta at pagpapakilalang saad ng abogado. Kagad na dumating ang kotse ng abogado at isinakay ang walang malay na si Megumi. Samantalang patakas na sana ang totoong magnanakaw, pero mabilis yung nahawakan ng pulis na si Wilbert. Kaagad rin itong nagradyo sa mga kasamahan para magpadala ng backup. Ang totoong magnanakaw pala ay ang siyang humingi ng tulong sa mga pulis at nang bugbog ng grabe dito kay Megumi. Hanggang ngayon kahit lupasay na, ay hawak pa rin ni Megumi ang bag ng tunay na may-ari. Nang makarating sila sa ospital, ay kaagad na sinabi ni Atty. Legaspi sa mga doktor at nurse na gawin ng lahat mailigtas lamang ang kaawa-awang binata. Magbabayad po ako ng kahit na magkano. Iligtas niyo lamang po ang binatang yan. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat para lamang po mailigtas siya. Paniniguradong saad ng doktor na babae. Mabilis na kaagad na dinala sa ER si Megumi. Kaagad na inumpisa ng mga doktor ang kanilang trabaho. Bahagya pang napapailing ang doktor sa pinsalang tinamo ng binata. Pero sa wakas, makalipas ang ilang oras na paghihintay, ay lumabas na rin ang naturang doktor. Kasama nito ang kanyang mga nurse. Kamusta po siya? Can I ask if kaano-ano niyo ang patient? Pagtatanong ng doktor. Napatikim naman si Ramon bago sumagot. Actually, I don't know him. At sa tingin ko, pulubi siya. I see. The patient is fine now. Pasalamat tayo at hindi masyadong na-fracture ang head skull niya. Magigising pa ba siya, Dok? Paniniguradong tanong ng putihing abogado. Tumango naman kaagad ang nasabing doktor. Yes, maybe anytime. Maaari na siyang gumising. Salamat po, Dok. Sa kabilang banda naman, ay kinakabahan na si Wilbert dahil sa posibilidad na maalis siya sa trabaho. Lalo pa, at isang abogado pala ang nakakita sa kanyang ginawa. Sinisisi rin ni Wilbert ang sarili dahil sa nagpadala siya sa emosyon. Nakalimutan niyang isa pala siyang pulis na dapat ay sumusunod sa alituntunin ng batas. Bakit ba kasi nakisali pa ako? Pwisit naman, oh. Ramos, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tulala dyan, Pagtawag ng atensyon ng kanilang chief commander. Bahagya namang nagulat si Wilbert. Yes sir. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Basta tumayos ka lang, Police Officer Ramos. Nasa trabaho ka, Tandaan mo yan. Iwanan mo sa bahay niyo ang problema at huwag dalhin dito. Copy, sir. Pasensya na po. Nakatungong ani ni Wilbert. Napapatikom na lamang ang kamao niya habang inaalala ang pagbabanta ng abogado. Hindi ako makakapayag. Nawawala ang pinaghirapang kong propesyon. Hindi maaari. Dagdag na niya sa sarili. Unti-unti nang nagkakamali si Megumi habang dahan-dahan itong minumulat ang mga mata. Puting kisame ang kaagad na nasilayan ng binatilyo. Tinangkapan niyang gumalaw ngunit tila mabigat pa ang buong katawan nito. Tinignan ni Megumi ang paligid at doon ay natiyak niya na nasa isang kwarto siya. Nasaan ako? Nasa ospital ka? Dinala ka rito? Sagot ng nurse na nagche-check up sa dextrose niya.
Pilit na tumayo naman ang binatilyo. Naku, wala po akong pambayad dito. Uuwi na po ako. Relax ka lang, iho. Wala ako kayong babayarin dito dahil bayad na po ang bill nyo. Napakunot noon naman si Megumi sa sinabing iyon ng nurse. Bayad na po? Pero sino po ang nagbayad? Ako, iho. Sagot ko na ang pagpapa-hospital mo. Sagot ng kung sino mula sa bumukas na pinto. Mula sa pinto ay niluwa niyon si Atty. Legaspi. Kayo po? Oo, iho. Ako nga. Bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa ginawa mo. Salamat, iho, ha. Wala po yun. Salamat rin po sa pagligtas sa akin. Pagpapasalamat rin na ani ni Megumi. Nagtangka pa itong yumuko, pero kaagad na pinigilan naman niyon ng abogado. Nako, enough na yon. Ako ang dapat na gumawa niyan dahil sinugal mo ang buhay mo para lamang sa gamit ko. Alam ko po kasi na mahalaga yun sa inyo. Siguro nga po, pulubi lamang po ako, pero marunong po akong magpahalaga sa gamit na hindi sa akin. Nakita ko nga, iho. Kaya maraming salamat talaga, ha. Alam mo ba, na may nailigtas kang kliyente ko sa bingit ng pagkakakulong sana. You save him. Nakangiting sambit ni Atty. Legaspi. Napangiti naman ang binata sa mga nalaman. Talaga po? Oo, iho. Nasa bag ko kasi ang mga ebidensya na inosente ang kliyente kong iyon. Ebidensya po? Sorry po pero, sino po pala kayo? Natatawang tanong ni Megumi. Maging ang abogado, ay natawa rin dahil nalimutan nito na magpakilala. Nako, tumatanda na ata ako. Ako nga pala si Atty. Ramon Legaspi. Isa akong abogado, iho. Abogado po kayo? Oo, iho. Bakit? Pagtatakang tanong naman ni Ramon. Magsasalita na sana si Megumi nang may kumatok sa pinto. Saka na ito binuksan ng kung sino. Pamangkin, nako, ayos ka lang ba? Kuya Danny? Kilala mo ba siya, iho? May pagdududang tanong ni Ramon. Nakangiting sumagot naman si Danny. Ako pala yung tito niya. Pagpasensyaan niyo na po ang batang yan, ha? Pasaway talaga siya kaya Natigil ang sasabihin ni Danny nang magsalita itong si attorney. I'm not talking to you, Mr. Danny. So please, huwag kang sumagot. Iho, kilala mo ba siya? Siya ba talaga ang tito mo? Seryosong tinitigan nito ang binata. Bago lihim na ipinakita ang baril nito. Opo, siya po ang tito Danny ko. See? Sabi ko naman sa'yo eh. Dahil doon, ay wala nang nagawa pa ang abogado. At dinala na ni Danny ang binatilyo. Sa loob ng sasakyan, ay pinagsusuntok nila si Megumi. Nang makarating sila sa kanilang hideout, pinahirapan at iba't ibang pagpaparusa ang ipinataw nila sa binatilyo. Hindi rin nila ito pinakain sa buong gabing iyon. At tanging pagtatrabaho lamang ang ginawa niya sa magdamag, kahit na hindi maganda ang pakiramdam nito. Kuya, gutom ka na po ba? Hindi naman, Bea. Busog pa naman ako. Pagsisinungaling sagot ni Megumi. Maya-maya pa, ay kinuha nito ang isang plastik ng pagkain. Para po sa ito, kuya. Bea, bakit ka nagdara? Baka mahuli ka niyan. Alam ko po kasi, nagutom ka na po kaya hinatian po kita. Pagpapaliwanag na wika ng batang si Bea. Napangiti na lamang si Megumi sa kabaitan ng itinuturing niyang kapatid. Bago niya kinuha ang pagkaing iniabot nito. Sa susunod, huwag mo nang ulitin to, ha? Matitiis ko naman yung gutom kaysa maparusahan ka rin. Opo, kuya. Pasensya na po. Sa paglipas ng oras, habang natutulog ang lahat, ay malalim naman ang iniisip ng binatilyo. Kailangan na nilang makaalis sa lugar na kinasasadlakan nila ngayon. At isang tao lamang ang makakatulong sa kanila. Tulad ng dati, ay maaga silang nagising para sa kanilang pamamalimos. Ngunit tila kakaiba ang araw na ito para sa binatilyo. Palimos po, pangkain lang po, Hindi na natapos pa ni Megumi ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang, Tulong! Tulungan niyo ako! Rinig na sambit ng kung sino. Kunot noong napatingin sa isang eskinita si Megumi. Ano yun? Dahil sa pagtataka at labis na kuryosidad ng binata, ay dahan-dahan niya na itong nilapitan. Hapon na kung kaya wala ng taong dumaraan sa lugar. Sa patuloy na paglapit niya sa pinagmumulan ng ingay, ay ang pagkabog ng kanyang dibdib ay bigla na lamang bumilis.
Unti-unti siyang sumilip at mula sa nakasandal na lalaki ay may dalawa pa na bumubugbog rito. Maya-maya pa ay may patalim na kinuha ang isa sa mga ito. Sa kasanan nito undayan ng saksak ang nasabing lalaki na humingi ng tulong. Nang biglang sumigaw si Megumi. Huwag niyong gawin yan. Megumi, anong ginagawa mo dito ha? Galit na pagtatanong ni Danny. Siya ang may hawak ng patalim. Natatakot man, ay tinataga ng binatilyo ang sarili. Kuya Danny, buong buhay ko ay sinunod ko ang mga gusto nyo. Pero hindi na sa pagkakataon na ito. Anong sinasabi mo ha? Bumalik ka na nga sa pamamalimos mo. Balis ka dito. Hindi na. Sumusobra na kayo. Halos naging impyerno ang buhay namin ang dahil sa inyo. Dahil rin sa inyo, nawalay kami sa mga magulang namin. Mga wala kayong puso. Singal na sambit ni Megumi. Pagak naman na natawa lamang si Danny sa mga sinabi niya. Kung ganon, sumusuway ka na sa akin ha. Tigas na ba ang buto mo ha bata? Iho, umalis ka na. Baka mapahama ka pa. Hindi ko po kayo iwan, Mang Ramon. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, kaya babawi po ako. Matapang na sagot ni Megumi. Lalo namang humagalpak ng mapang-insultong tawa si Danny. Matapang ka pala, Megumi. Pero minsan, ilagay mo sa lugar ang tapang mo, lalo na kung dihado ka naman. Wala akong pakialam. At sa buong buhay ko, may pagmamalaki ko na ginawang tama. Eh kayo, pasaway ka talagang bata ka. Akmang itatarak na ni Danny ang patalim sa abogado. Nang iharang ni Megumi ang sarili, dahil sa ginawa ng binatilyo, ay siya tuloy ang nasaksak. Megumi, iho, tara na, baka may makakita pa sa atin. Awat ng isa sa mga kasama ni Danny. Akmang alis na sana ang mga ito, nang dumating at harangan sila ng mga pulis. Walang kikilos, mga pulis kami. Iho, lumaban ka, dadalhin ka namin sa ospital. Hindi na po ako siguro aabot sa ospital, Mang Ramon. May ipapakiusap lang po sana ako sa inyo. Utal-utal na sabi ni Megumi. Nasa bisig naman ng abogado ang naghihingalong binatilyo. Don't say that, iho. Maliligtas ba kita? Ano ba? Tumawag na kayo ng ambulansya. Iligtas niyo po ang mga bata na kinuha rin nila. Lalo na po ang tinuturing kong kapatid na si Bea. Ihatid niyo po siya sa pamilya niya. Oo, iho. Gagawin ko yan. Pinapangako ko yun sa'yo. Naluluhang ani ni Ramon. Mapait nang umiti na lamang si Megumi bago ito binuhat ni Police Officer Wilbert Ramos. Hindi ka pwedeng mawala, bata. Hindi pa ako nakakabawi sa mga nagawa ko sa'yo. Nagmamadaling nagtungo kaagad sa ospital ang pulis at pati na rin ang abogado. Mabilis naman silang inassist ng doktor at nurse. Ngunit hindi naglaon ay binawian na rin ito ng buhay dahil sa malalim na sugat nito sa kanyang tagiliran na nagdulot ng pagkaubos ng dugo. Halos isigaw ng pulis ang labis na pagsisisi sa nangyari. Huli na kasi para makahingi pa siya ng tawad rito. Lumipas ang panahon, muling nag-cross ang landas ng abogado at pulis. Malaki na ang ipinagbago ni Wilbert. Laking tuwa naman ni Ramon na natuto na rin ito sa pagkakamali. At kahit sa simpleng pamimigay lamang ng pagkain sa mga mahirap, lalo na sa mga pulubi sa lansangan, ay nagagawa na rin ng nasabing pulis. Nagbago ka na nga. Natutuwa ako sa iyo at nagpakumbaba ka na. Opo, attorney. Kahit papaano may natutunan rin ako sa nangyari. Ngiting-ani ni Wilbert habang namimigay ito ng pagkain sa mga pulubi. Napangiti naman si Ramon sa sinabi ng pulis. Tama ka. Lahat ng pagkakamali ay may kaakibat na aral. Lagi lang nating isipin na lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos, kaya't walang sino man sa atin ang pupwedeng manghamak ng sino man. Sa totoo lang, attorney, malaki ang pasasalamat ko kay Megumi. Dahil sa kanya, malaking pinagbago ng pananaw ko sa buhay. Sad ni Wilbert. Malaki rin ang utang na loob ko sa binadilyong yon. Niligtas niya ang buhay ko. Nakangiting sambit ni Attorney Legaspi. Hanggang sa napatingala na lamang sila sa kalangitan. Palaging tandaan na huwag tumingin sa panlabas na anyo lamang. Dahil minsan o kadalasan ay kung sino pa ang mga inaakala at pinaghihinalaang masamang tao ay sila pa pala ang may busilak na puso. Parati sana nating alalahanin ang sinabi ng ating Panginoon. Huwag kayong humatol
nang sa gayoy hindi kayo hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit nyo sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay may napulot kayong aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.